Nakamamatay na sa gupaan. Isang binatilyo patay, isa pa lumalaban para sa kinabukasan. Naglahad ng magkaibang kwento ang taga-usig at depensa tungkol sa nangyari sa masikip na tolda ng track meet na naantala ng ulan. Nagkaroon ng sagupaan na ikinasawi ni Austin Metcalf matapos masaksak. At si Carmelo Anthony ay nahaharap sa posibleng habambuhay na kulong. Bakit may dalang kutsilyo ang binata sa track meet? Ano nangyari sa ilalim ng tolda habang naantala dahil sa ulan? Nadiskubre namin ang nakakagulat na bagong impormasyon tungkol sa kutsilyong umano uy ginamit sa pagpatay kay Austin Metcalf. Nasa loob kami ng korte habang unti-unting nabubunyag ang misteryo sa gitna ng kasong ito. Narito kami sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Bagong episode ng On The Case, gusto ko munang banggitin ang partner at sponsor natin na CalCalci. Pwede kang kumita mula sa totoong pangyayari gamit ang CalCalci, ang pinakamalaking prediction market sa US. At gamit ang aking code na OTC, makakakuha ka ng $10 kapag nag-trade ka ng $10. Ganito ang proseso. Peer-to-peer trading ang Calci. Bibili ka ng yes or no na kontrata kung mangyayari ang isang bagay at direktang makikipag-trade laban sa ibang user, parang pagbili o pagbenta ng stock. Hindi algorithm ang nagtatakda ng linya laban sa'yo. Nakabase ito sa galaw ng pera. Kaya ngayon, pwede kang bumili ng trade, tulad ng kung sino ang mananalo sa Senado ng Texas. Meron kang James Talarico. Sa ngayon, nagtitrade siya sa 40. 1% ibig sabihin, ang $50 na trade ay magbabayad ng $122 kapag tama ang hula mo. Habang nagbabago ang probabilidad, pwede kang bumili o magbenta ng posisyon kahit kailan para masiguro ang kita o bawasan ng lugi. Aprobado ng CFTC at pinamamahalaan ng federal na gobyerno ang Calci, kaya available ito sa buong bansa, pati na sa California at Texas. I-download ang CalCalci app at gamitin ang code na OTC para makakuha ng $10 kapag nag-trade ka ng $10. K-A-L-S-H-I, Calci. I-trade ang susunod. Sige. Ngayon, sinimulan ng estado ng Texas na ilahad ang kaso nito laban kay Carmelo Antonio. Hindi lang nila sinabi na pinatay ng binatilyo si Austin McCaffrey, kundi sinabi ring pinagplanuhan ito. May video ng umano'y insidente na ipinakita sa korte ngayon. Si Cody Thomas ng Core TV ay nasa korte para sa paglilitis na ito. Napanood niya mismo ang video at sasamahan niya ako mamaya para ipaliwanag ang kanyang nakita. Ngayon, bilang paalala, maraming mga limitasyon pagdating sa kung paano namin tinatalakay ang paglilitis na ito dahil hindi pinayagan ng hukom ang anumang kamera, audio o live streaming ng paglilitis na ito. Ang taming paraan para malaman ninyo ang tungkol sa kasong ito ay kung susubaybayan ninyo kami at si Cody Thomas ng Core TV. Kaya simulan natin kung paano nagsimula ang araw na ito. Gusto kong tingnan ninyo ang drone video na ito. Kinunan namin ito sa labas ng korte. Ito ay bago ang opening statements at may pila ng mga tao dito sa Collin County. Malapit ito sa Dallas. Sa aming palagay, nasa 200 katao ang nagtatangkang kumasok para manood ng paglilitis. Ngunit 27 lang ang upuan sa courtroom. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga argumento ng mga prosecutor at defense attorney sa kanilang opening statements, kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa jury na ito. Tingnan mo, walang duda na isa sa mga dahilan kung bakit naging sentro ng atensyon ng kwentong ito ay dahil sa isyu ng lahi. Bukod pa sa katotohanang may isang binatang namatay sa isang track meet at ang lahi ng mga miyembro ng jury na ito ay talagang napapansin dito. Ngayon, ang jury na ito ay binubuo ng 12 katao. Ayon sa impormasyon, may 3 babaeng Asyano, isang babaeng mula sa gitnang silangan at isang babaeng hindi puti sa jury. Ngunit ayon sa ulat, walang African American dito at ang natitirang bahagi ng jury ay binubuo ng mga puting lalaki. Ayon sa lokal na ulat, 3 African American na babae ang inalis sa jury dahil umano may kinikilingan at ayaw daw hatulan si Carmelo Anthony. Ngayon, sinuri ng korte ang mahigit 600 posibleng juror sa pagpili. Isang tanong na nagpapahirap sa marami ay kung kaya nilang hatulan at ikulong habang buhay ang isang teenager. Si Carmelo Anthony na isang teenager ay kinasuhan ng first-degree murder sa pagkamatay ng isa pang teenager na si Austin Metcalf. Hindi pa natin nakikita si Anthony sa labas ng korte, tulad nung nagpiyansa siya noong nakaraang taon. Ang kalsada sa paligid ng korte ay isinara, at mukhang si Carmelo ay dinadala sa loob ng korte nang hindi nakikita ng mga kamera. Mula, napakahigpit na mga patakaran ng hukom para sa paglilitis na ito. Hindi kami maaring mag-video sa loob ng korte. Hindi namin maaring kunan ng video ang paglilitis. Hindi rin namin ito maaring i-livestream. Kaya ang meron lang tayo ay ang salita ng mga mismong nakasaksi
gaya ni Cody. Ngayong araw, naglabas ang mga taga-usig ng bagong impormasyong hindi natin alam bago ang opening statements. Bago natin talakayin ito, ilalahad ko muna ang timeline. At ilalahad ko ang timeline na ito gamit ang pananaw ng prosekusyon at ng depensa. Nangyari lahat ito noong nakaraang taon. Abril 2 at ito ay sa isang track meet para sa mga lokal na high school sa Frisco, Texas. Naroon ang high school ni Austin Metcalf at Carmelo Anthony, dalawa sa mga paaralang sumali sa track meet na ito. Nagbago ang lahat nang biglang umulan ng malakas sa lugar. At naantalang track meet na ito, pwede nang gumalik lahat sa bus o pumunta sa tent. Walang tent ang high school ni Carmelo, pero meron ang kay Austin Metcalf. At si Carmelo ay sumilong sa tent ng high school ni Austin Metcalf. Ngayon, dito nagkakaibang bersyon ng mga pangyayari sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Kaya ayon sa prosekusyon, sinabi ng team ni Metcalf kay Carmelo Anthony na umalis sa ilalim ng tent. Pero hindi gumalaw si Carmelo. At ayon naman sa depensa, ang dahilan kung bakit pumunta si Carmelo sa tent ay dahil nakilala niya ang isang malapit na kaibigan ng pamilya ng kanyang nobya. Ayon sa depensa, nang makita ni na Austin Metcalf at ng kakambal niya si Carmelo, sinabi nilang umalis siya. At nalito lang si Carmelo kung bakit malaking issue na nandun siya sa ilalim ng tent. Ngayon, ayon sa prosekusyon, nang pinaalis si Carmelo sa tent, may sinabi siyang parang, "Paalisin mo ako." Nanlapitan ni Austin Metcalf si Carmelo para sabihing umalis. Nagkaroon sila ng sagutan. At doon umano sinapsak ni Carmelo Anthony si Austin Metcalf sa dibdib. Malaking bahagi ng bagong impormasyon sa amin ay tungkol sa umano'y ginamit na sandata sa pagpatay. Sabi ng mga piskal, ito ay isang natitiklop na kutsilyo at bukas na raw ang kutsilyong iyon. At sinasabi nilang handa na ang kutsilyo. Sinasabi nilang si Carmelo Anthony ay naghahanap ng dahilan para gamitin ito. Sinasabi nilang si Carmelo ang nag-udyok kay Austin Metcalf sa komprontasyon. Pero iba ang kwento ng depensa kumpara sa prosekusyon. Ipinaglalaban nila na kailangang ipagtanggol ni Carmelo ang sarili niya at si Austin Metcalf ang nagsimula ng gulo. Ayon sa kanila, si Austin ang unang lumapit kay Carmelo. Kaya napilitan si Carmelo na gumamit ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos manaksak, tumakbo si Carmelo. Ayon sa prosekusyon, ang pagbitaw niya ng kutsilyo at pagtakas ay patunay ng kanyang sala. Sabi nila, nagkunwari pa raw siyang sumama sa hanap nang hinanap siya ng mga tao. Ayon naman sa depensa, tumakbo si Carmelo dahil ipinagtatanggol lang niyang sarili niya at sinusubukan niyang makaiwas sa sitwasyon. At sinasabi nila na pumunta siya sa isa sa mga coach niya hanggang dumating ang pulis. Ngayon, pagdating ng pulis, sinabi raw ni Carmelo at ito ay quote, "Hindi ako pinaghihinalaan lang, ako ang gumawa." Ayon sa mga piskal, patunay ito na alam ni Carmelo ang ginawa niya. Ayon sa kanila, sinabi ni Carmelo, "Sinabihan ko siya na wag ukol kay Austin Metcalf." Sinasabi rin nila na pinapakita nito na hindi natakot si Carmelo para sa kanyang buhay at na si Carmelo raw ang pumatay kay Austin Metcalf. Ibang pananaw ng depensa sa mga pangyayari. Ayon sa kanila, hindi patunay ang sinabi ni Carmelo na, "Hindi ako inaakusahan lang, ako ang gumawa." Sabi nila, pinapakita lang nito na hindi niya tinatago na sangkot siya sa gulo. At ginawa niya ito para ipagtanggol ang sarili. Ngayon, malaking tanong agad ang inihain ng taga-usig kaninang umaga. At sa tingin ko, ito ang bumabalot sa paglilitis na ito. Bakit kailangang magdala ng kutsilyo ng isang 17 taong gulang na sumasali sa high school trap meet sa gitna ng linggo? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano maaring sagutin ng depensa. Ang tanong na yan mamaya. Ang depensa sa simula ng kanilang pambungad na pahayag ngayong araw, ginamit nila ang paraan ng paglalarawan kay Carmelo Anthony. Hindi bilang isang mamamatay tao, kundi sinasabi sa hurado na isa siyang mabuting bata. Ito ay isang tao na nahalal bilang kapitan ng kanyang football team. Siya ay isang tao hindi pa nagkakaproblema sa batas. Nagtatrabaho siya ng maraming trabaho. Mahilig siya maglaro ng chess. Mahilig din siya mag-camping. Hindi raw siyang halimaw ayon sa mga taga-usig. Kaya testimonya ng mga saksi ang magiging pangunahing puwersa sa paglilitis na ito. Ngayong araw, ipinakita ng taga-usig ang surveillance video ng insidente. Nasa korte si Cody Tomas ng Court TV para sa lahat ng testimonya. Cody, alam ko na may siyam na isang call na pinatugtog at ilang emosyonal na testimonya sa pagtatapos ng araw. Pero gusto kong simulan pagkatapos ng opening statements. Ipinakita ang surveillance video ng insidenteng ito. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Chris, 5 anggulo yon.
Mukhang nakakabit sa mga poste na ilaw sa loob ng high school football stadium ang mga surveillance camera dahil malalawak ang mga kuha. Ang unang saksi ay forensic video analyst na nag-review at nag-try i-enhance ng videos. Pinanood namin ang original na videos pero halos walang malinaw na makita. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-zoom in kami. Pinakita niya lahat ng enhancements, pati spot shadowing at highlighting kung sino ang dapat naming pansinin. Walang malinaw na detalye na makikita at inamin na ito ng prosekusyon bago pa ipalabas ang video. Kailangan nilang tingnan ang mga damit at tukuyin kung sino ang person of interest na si Carmelo Anthony at ang biktimang si Austin Metcalf. Inilatag nila lahat yon batay sa mga litratong lumabas matapos mahuli si Carmelo. Pero muli, ang mga video, ito ang napapakita kung ano ang nangyari. Makikita mo naman ang nangyari, pero para sa akin, hindi ito ganun kalakas ang dating dahil parang video lang sa gasolinahan, malabo at malapit ang kuha. Kapag malayo, mas maganda ang kalidad. Kapag nilapitan o zinumin, nababawasan ang kalidad, pero makikita mo pa rin ang tolda ng pinangyarihan. Makikita mo si Carmelo Anthony na naglalakad papasok sa tolda 2 minuto bago dumating sina Austin Metcalf at ang mga kaibigan niya sa tolda. At pagkatapos, nagsimula ng lahat ng kaguluhan sa loob ng 4.5 minuto. Makikita mo, para mga aninong hugis tao sa ilalim ng dilaw na tolda na Memorial High School. Pagkatapos, makikita mo may isang tao na mabilis gumalaw pabalik-balik na ayon sa prosekusyon, yun daw ang unang pagtulak. Hindi nila itinatani na si Austin Metcalf, alam mo na, ay nagkaroon ng pisikal na kontak. Inamin nila na nagkaroon ng pisikal na alitan, pero yon ang sandali na nakita mo ang pagtulak. Pagkatapos, makikita mo na yung mga 25 hanggang 30 bata ay nagsitakbuhan sa bleachers. Makikita mo ulit ang person of interest, si Carmelo Anthony, tumatakbo pababa ng bleachers, papalayo sa tent, papunta sa track at sa mga bisig ng coach na si Chris. Pero muli, ang video, syempre, ay napapakita, nabibigay sa atin, alam mo na, ng larawan kung anong itsura anong umagang yon. Nangyari lahat ito bandang alas 10:02 ng umaga, eksaktong oras na dapat magsimula ang track meet. Binibigyan lang tayo ng idea ng eksena para maintindihan ang nangyari nung araw na yon. Walang kamera sa korte, tulad ng nabanggit. Alam kong naging emosyonal ang mga tao sa dulo ng araw. Pag-uusapan din natin mamaya ang ilang coach na saksi sa nangyari. Napita nila ang mga pangyayari pagkatapos ng insidente. Pero ano nga ba ang itsura ng loob ng korte? Halimbawa, alam mo ba kung paano ang itsura ni Carmelo Anthony habang nangyayari ito ngayon? Kaya ako, nakapwesto ako mismo sa likod ng pamilya Metcalf. Napakalit ng korte, Chris, mga 60 hanggang 65 lang ang kasya. Bawat pamilya may 15 katao, kaya 30, lahat 30, siyam na dagdag pa ang court staff. Bago pa makapasok ang publiko, 45 upuan na agad ang okupado, kahit 25 lang ang pinapayagan. Kaninang umaga, 27 miyembro ng publiko ang pinapasok. Nandun ang pamilya Metcalf sa isang panig at kampo ni Carmelo Anthony sa kabila. Pinapanood ko si Carmelo sa mga video na may emosyonal na testimonya ng coach at saksi dahil sa huli, pumatay siya ng bata gamit ang saksak. Kahit mapatunayan pang self-defense, pagpatay or manslaughter, nandun pa rin na kumuha ka ng buhay. Matatag siya, hindi masyadong emosyonal, pinapanood ang mga video, hindi umiiwas. Pero tinitingnan ko ang pamilya ni Austin Metcalf. At ang kanyang ama, alam mo, talagang nakatutok sa lahat ng nangyayari. Pero paminsan-minsan, mga bawat 10 hanggang 15 minuto, ilalagay na kanyang ama ang ulo niya sa kanyang mga kamay ng ganito. At makikita ko siyang tumatango. Hindi, syempre, napakalakas na talaga ng emosyon doon. Pero, alam mo, tinitingnan ko sila pareho, sinusubukan kong intindihin ang dinamika sa pagitan nilang dalawa, sa pagitan ng sinasabing umatake at ng biktima dito. May katatagan sa panig na ito at maleno ang emosyon ni Metcalf gaya ng inaasahan. Oo, ibig kong sabihin, maiisip mo lang talaga ang bigat ng lahat ng pinag-uusapan natin at pati na rin ang posibilidad para kay Carmelo Anthony na maaari siyang makulong habang buhay. Yan, alam mo, kapag tinatalakay ang ganitong mga paglilitis, ramdam mo talaga ang bigat ng nangyayari. At syempre, kasama na rin ang mga pamilyang ito at kung anong tumatakbo sa isip nila habang nangyayari ang lahat ng ito. Ang testimonya ng ilan sa mga coach na nandoon na mga saksi, parang dito talaga naging emosyonal ang lahat na yung araw. Habang binabalikan mo at alam kong kakalabas mo lang ng korte at siguro pinoproseso mo pa lahat ng narinig mo sa loob ng ilang oras, pero kung iisipin mo yung sandali ngayong araw na naging emosyonal ang lahat, ano yung sandaling yun para sa'yo? Para sa akin, Chris, yung sandali ay nung may ilang coach at athletic trainer na nandun sa paligsahan galing sa iba't ibang paaralan. Yung iba sa kanila, alam mo yon, magkakakilala lang dahil pare-pareho silang coach sa isang distrito. May kanya-kanya silang pananaw tungkol sa nangyari. Paano sila tumulong kay Austin at nasaan sila nang marinig ang kaguluhan.
Para sa akin, Chris, ang huling saksi ngayon ay si Coach Joshua Redmond, isang defensive coordinator at track coach sa football at sa track dahil madalas magsabay ang mga ito sa high school sports. Nasa track meet siya kasama ang Liberty High School na 20 talampakan lang ang layo mula sa Memorial High School kung saan nangyari ang pananaksak. Sa simula ng testimonya, napatunayang siya ay 14 na taong veteranong lumaban sa Iraq, 3 beses na deploy doon, nakita ang kamatayan at 100% may kapansanan bilang veterano. Sinabi niya sa korte na 3 beses siyang nasabugan, 2 sa Humvee, 1 sa bahay, kaya nakaranas siya ng matinding karahasan. Oo. Ayon sa kanya, nakatayo lang siya at kausap ang isang coach nang biglang nagtakbuhan ng mga bata at narinig niya ang sigawan at iyakan. Lumapit siya at naintindihan ang nangyari. Wala siyang kaugnayan sa pamilyang Metcalf, kilala lang niya ang kambal dahil sa school football. Sabi niya, paglapit niya roon, nakita niya si Austin na parang nakasandal sa backward sa may bleachers. Tinitingnan niya ito at sinabi niya, alam mo, may nagsabi sa kanya na nasaksak ako at hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Sabi ni Coach, nakita niya ang dugo sa kamay nito kaya tinanggal niya agad ang jacket at dinidiinan ang sugat. At sabi niya, nakita niya na parang nawawala na ang kulay sa mukha ni Austin at kalaunan, nakita niya gumugulong na paatras ang mga mata nito. Habang emosyonal ang lahat, Chris, ito ang kumatak sa akin. Sanay na sa kamatayan ng coach na veteranong sundalo na mahigit dekada. Yung bata, si Austin, huminto siya sa paghinga sa isang punto. Nawalan sila ng pulso, kaya nandun siya sa likod, ginagawa ang CPR, ginagawa ang chest compressions. Isa pang coach ang gumagawa ng mouth-to-mouth. At malinaw na hindi siya humihinga. At isang coach ang nasa teleponyo, tumatawag sa siyam na isang-isang. At pagkatapos ay nagsimula siya magsalita tungkol sa uri ng paghinga na tinatawag ng marami sa atin bilang huling hininga mo. Nakatitig siya sa coach at tumatawag sa siyam na isang-isang. Tinitingnan niya yung batang namamatay dito. At nagsisimula nang dumating ang mga huling hininga. Nagsisimula na mangyari ang mga huling hininga. At yung coach na nasa telepono sa siyam na isang-isang ay nagsabi, humihinga na ulit siya. Humihinga na ulit siya. Sabi ni Coach Redmond sa witness stand, alam niyang huling sandali na yon dahil narinig na niya dati ang ganong hininga. Hindi ito normal na paghinga ng taong nahihirapan, kaya alam niyang yun na yon. Sabi niya, hindi siya nagsalita kasi ayaw niyang pabagsakin ng moral at pag-asa. Lahat umaasa. Narinig mo sa siyam na isang-isa na sinasabi niya, manatili ka sa akin, Austin. Parang, sige na, nandito ka, ayos lang. Sabi niya, kahit ginagawa niya ang compression, narinig niya ang huling hininga at alam niyang tapos na. Nang marinig ko yun, kasabay ng tawag sa siyam na isang-isang Chris, yun ang pinaka-emosyonal na sandali ko bago ako lumabas ng courtroom kamakailan. Oo, ibig kong sabihin, habang binabasa ko yung mga tala ng araw na yon, kung ano ang nangyari, kinilabutan talaga ako. Alam mo yon, may isip mo yung kaguluhan ng sandaling yon at yung katotohanan ito ay isang high school track meet lang. At alam mo yon, may veteranong sundalo na biglang sumubok iligtas ang buhay ng binatang nasaksak lang. Ano kaya ang reaksyon ng hurado sa lahat ng ito? Naiisip ko lang yung eksena ng siyam na isang-isang call at sinabing, Austin, manatili ka sa akin. Pag narinig ang kaguluhan at naging emosyonal ang sitwasyon, ano ang reaksyon ng hurado? Alam mo, buong araw, habang napapatuloy ang testimonya, pantay ang bilang ng lalaki at babae sa hurado. At syempre, meron ka mga tao na para umuiling lang, alam mo yun, pinipikit ang mga mata nila, minsan lumilingon papalayo. Pero nung nakita ko yung totoong emosyon na kailangan pang abutan ng tissue ang ilang lalaking hurado pa nga, Chris, ay nung pinatugtog yung tawag sa siyam na isang-isang. Tumagal yon ng mga 10 o 12 minuto. Narinig mo yung, alam mo yun, yung isa pang coach, si Coach Stayer, na hindi naman saksi pero nabanggit ang pangalan niya. Nasa telepono siya. Sabi niya, uy, may bata dito na nasaksak lang. Sinasabi nila na isa pang estudyante mula sa ibang paaralan ang may gawa. Hindi nila siya kilala. Hindi talaga yon ang sinasabi ng coach habang kausap ang mga operator sa teleponyo. Sa likod, puro sigawan. Sige na Austin, kapit ka lang. At dumating sa punto, Chris, na literal mong maririnig yung ritmikong pag-compress sa dibdib. Maririnig mo lang yung boses ng kung sino man na magsasalita. Naririnig mo lang ito na umaalingaw-ngaw sa bleachers. At tumiin ako sa mga hurado at nakita ko yung 2 o 3 lalaki na pinupunasan ng kanilang mga mata. Siyempre, yung ilang babae naman ay nakatakip ang mukha sa kanilang mga kamay, tumutulo ang mga luha. Alam mo yon, hindi man malakas ang iyak, pero kitang-kitang emosyon sa mga hurado habang nanonood sila. Oo, naiisip ko rin ang panig ng depensa. Bahagi sila nito. Kasi malinaw na si Carmelo Anthony ang sumaksak kay Austin Metcalf. Ang tanong, ito ba'y pagpas lang? Sa mga cross-examination na yon na may emosyonal na testimonya ng saksi, paano hinaharap ng depensa ang ganitong sitwasyon? Parang sinusubukan nilang tiisin ang bugso ng emosyon
na nagmumula sa umano'y ginawa ni Carmelo Anthony kay Austin Metcalf. Oo, Chris, alam mo, hindi talaga umatake ng agresibo ang depensa gaya ng inaasahan ko sa gitna ng emosyonal na testimonya na ito na maaaring tingnan bilang positibo o negatibo depende kung paano mo ito tinitingnan at kung anong panig ka. Pero palaging tinatanong ng abogado ng depensa sa bawat saksi ang tungkol sa mga tolda. Maraming coach sa competitive sports, lalo na sa track and field, na pinag-uusapan ang kultura dito. Parang ang bawat tolda ay nagsisilbing locker room mo. Alam mo, sa NBA o NFL, may dalawang locker room at hindi basta pumupunta ang mga manlalaro sa locker room ng iba. At sinusubukan nilang ipaliwanag na parang ganun din ang mga tolda. Maaring dumaan ka at makita ang isang kaibigan mo, babatiin mo siya ng, "Uy, kamusta?" Pero hindi ka talaga tumatambay sa ilalim ng mga tolda. Pero ang paulit-ulit na binibigyang diin ng depensa sa bawat saksi, alam mo, ay yung buong ideya ng pangkaantala dahil sa ulan at na talagang bumubuhos ang ulan. Ang Centennial High School kung saan nag-aral si Carmelo Anthony lang ang walang tolda noon. Paulit-ulit niya itong binanggit sa mga saksi. Alam mo bang walang tolda ang Centennial High School? At sila naman, alam mo na, hindi ko alam mo na kung ano pa man. At pagkatapos ay susundan niya ng pagsasabi na, may saysay naman na gusto ng estudyante na makaewas sa ulan. At sila naman, oo, makatarungan naman pagtingin yon. Wala namang gustong mabasa ng todo. Di ko alam, pero direkta niya talagang tinanong yon sa bawat saksi. Naiintindihan ko naman na pangkalahatan yung tanong, pero di ko alam ang koneksyon nito sa kaso ng first-degree murder. Pero bukod doon, Chris, hindi naman talaga siya naging agresibo o namilit sa kahit anong bagay habang nangyayari ang mga emosyonal na testimonya dito ngayon. Oo, naisip kong interesante kasi laging ang nababanggit ang kultura ng track and field pagdating sa mga tent na yon. Siguro pinag-uusapan kung bakit nandoon si Carmelo Anthony at anong dahilan ng kumprontasyon, pati kung bakit gustong paalisin ni Austin Metcalf si Carmelo Anthony sa tent. Isang saksi na tumatak sa akin, sa tingin ko ang pangalan niya ay Vincent Hooper at isa rin siyang coach. Siya ang head football coach at marami sa mga coach na ito ay nagtuturo rin ng track. Siyempre, sa Heritage High School. At siyang taong kasama ni Carmelo Anthony kaagad pagkatapos mangyari ang lahat ng ito. Walang duda, matapos umanong saksakin ni Anthony si Austin Metcalf, tumakbo siya. Ang tanong, tumakbo ba siya dahil alam niya ang ginawa niya na pagpatay yon at sinusubukan niyang tumakas? O ito ba ay isang sitwasyon kung saan ipinagtatanggol lang niya ang sarili niya at sinusubukan lang niyang makalayo sa sitwasyon? Ano ang tumatak sa iyo sa sinabi ni Vincent Hooper ukol sa ginawa ni Carmelo Anthony matapos yung saksakin si Austin Metcalf? Kaya bago natin pag-usapan si Hooper, Chris, kailangan muna nating ilahad ang mga nangyari bago makarating si Carmelo kay Hooper. Ang coach na ito ang napatotoo bago tumayo si Hooper bilang saksi. Lahat ng coach na ito ay mula sa iba't ibang paaralan at siya ay athletic trainer at coach ng mga babae. Track and field team mula sa kalabang paaralan. Sabi niya hindi siya sigurado sa nangyari. May training siya sa CPR kaya nilapitan niya si Austin para tumulong. Pagdating niya doon, narinig niya ang mga bata na nagsasabi, yung batang yon, siya ang sumaksa kay Austin. Yan mismo, tinuturo nila siya. Kaya humarap siya, tiningnan niya ito, at alam mo na, tinawag niya ito. Hoy, alam mo na, sinabi niya kung anuman sa kanya. Huminto si Carmelo at agad lumapit si Coach Hooper. Sinabi niya kay Coach Hooper na si Austin Metcalf daw ang sinaksak. Huwag ninyong paalisin si Carmelo Anthony. Nagulat si Hooper. Anong ibig mong sabihin? Sinaksak? Naguluhan siya at hindi agad naintindihan ang nangyari. Narinig lang niya ang kaguluhan. Nakita niya ang nagtatakbuhan ng mga estudyante niya at sinasabi nila yung tungkol sa pananaksak. Pero sabi niya parang hindi talaga pumapasok sa isip niya. Kaya tumingin siya kay Carmelo Anthony na nakatayo lang sa tabi niya. At sabi niya, inakbayan lang niya ito at naglakad-lakad lang sila sa paligid ng track. At sabi ni Hooper, tiningnan niya ito at sinabi, sinaksak mo ang isang tao, anak. At sumagot si Carmelo, hinawakan niya ako. Alam mo, hinawakan niya ako. Oo, sinaksak ko siya. At sabi ni Hooper, tiningnan niya ito at sinabi, alam mo, kung mamatay yung batang yon, magbabago ang buong buhay mo simula ngayon. At pagkatapos, sabi niya, tumingin pabalik si Carmelo at sinabi, hindi siya mamamatay. At pagkatapos, sabi ni Hooper, sige, pero kung sakaling mangyari yon, at sabi ni Hooper, bago pa man siya makatapos, nagsimulang umiyak si Carmelo at nagpatuloy lang silang maglakad. At sinabi ni Coach Hooper na naramdaman niya ang totoo ang emosyon ni Carmelo. Sabi niya, hindi niya naramdaman na gawa-gawa lang iyon. Ibig kong sabihin, literal na umiiyak siya ilang sandali lang matapos ang nangyari. Kaya para naging isang personal na sandali ang inilalarawan niya. Alam mo yon, tinitingnan mo ang isang 17 taong gulang na bata na ngayon lang nagawa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya dito. Kaya talagang tumatak sa akin yung Chris, yung pagiging personal ng pinag-uusapan niya. Kasama lang niya ang batang ito na malinaw na nagbago ang buhay simula noong nakaraang taon, mula pa noong Abril 2025. Oo, at isipin mo ulit,
Kung ano kayang magiging realidad niya kung ito ay isang hatol na guilty. Siyempre, unang araw pa lang ng paglilitis kay Carmelo Anthony sa kasong first-degree murder. Mahusay si Cody Thomas mula Court TV niya yung araw. Alam ko na mahahabang oras ang ginugol mo dun sa pagsubaybay sa bawat detalye. Pero maganda ito para sa amin dahil alam mo na, syempre, hindi kami pwedeng maglagay ng kamera sa loob ng korte para makita namin mismo. Kaya ikaw ang aming mata at tainga doon. Salamat, gaya ng dati, sa pagbibigay ng oras. Pinahahalagahan namin ito. Salamat sa pag-imbita, Chris. Masaya akong narito. Iyan po ang pagtatapos ng On The Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify, at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.